Katatanggap lang na balita ay giniit ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi siyang mastermind sa budget insertions at anomalya sa flood control projects. Sa isang video message giniit ni Romualdez na hindi raw siya papayag na gawin anyang scapegoat o sangkalan sa katiwalian ng ibang tao. Sabi pa ni Romualdez, hindi siya naging bahagi ng BICAM at Small Committee deliberations. At itinuro sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico na siya raw gumawa ng mga budget decisions. With respect to how the budget was deliberated in Congress, let me say this categorically. I was not a part of the BICAM and the Small Committee budget deliberations. However, two people were instrumental in making those budget decisions, Cheese Escudero and Zaldico, and I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public... Sinisikap ng GMA News na makuha ang panig nina Escudero at Co. Ang iba pang pahayag ni Romualdez, ihahatid namin sa inyo maya-maya lamang. Nauwi sa engkwentro ang pag-aresto ng pulisya sa isang lalaking magpaputok umano ng baril sa General Santos City. Pero sa gitna ng tensyon, isang batang babae ang nadamay at tinamaan ng bala sa ulo. Hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya. Inaalam din kung may pagkukulang ang mga rumesponding pulis. Nakatutok si June Veneracion. Sir, may bata! Sir, may bata, sir! Natulog, sir! Sir, tama na, sir! Kahit anong pakiusap ng mga residente na wag nang magpaputok dahil baka may madamay na bata, hindi pa rin tumigil ang isang pulis at kanyang kasama. Target nila ang isang suspect na nasa isang bahay sa Purok Pandian sa barangay Labangal sa General Santos City pasado alas 11 ng umaga nitong Sabado. Nahintulang ang pamamaril ng tamaan na umunong suspect. Patay na? Dead on the spot ang 42 anyos na lalaking suspect na isang mekaniko. Hinabol umano ito ng mga pulis na rumisponde sa reklamong nagpaputok umano siya ng baril dahil sa problema sa pamilya. Ewan ko nagpaputok pa daw. Pero hindi doon sa lalaki nagpaano, kaya nag-ano lang doon sa lupa. Pero may isa pa palang patay. Natagpo ang nakahandusay sa ilalim ng higaan ang isang 12 anyos na batang babae. Tinamaan ng grade 4 student ng balang pinaniniwalaang galing sa kalibre 45 baril ng sospek. Ayon sa kanyang lola, niyakap ng biktima ang iba pang bata sa ilalim ng higaan sa gitna ng barilan. Pero siya ang tinamaan. Naigo na ako nga po sa ulo. Sa ulo. Nya nilapos diri sa liyog, sir. Yang gigukos ang kaning mga bata, yang gianaw anak. Diri para masipti ta diri sa ilawom sa Catherine. Naisugod pa ang bata sa ospital, ngunit binawian ng buhay habang ginagamot. Hustisya ang hiling ng kanyang pamilya. Dili jud madawat ang among pagkamata sa akong apo, sir. 'Di ba ang police to serve to protect, 'di ba? So dapat pag ingon pa lang namo nga naay bata, dili unta sila magpabutugod kay para makadagan sa layo ang kuan ang suspect. Ayon sa Jensen Police, ginawa lang nila ang lahat para sa kaligtasan ng mga residente. We will conduct investigation pa if the police personnel exerted due diligence in trying to secure everybody doon because unfortunately residential area kasi ito. Ipinasuko na ang mga baril ng 3 pulis na rumisponde sa insidente para sa ilalim sa forensic examination. Ang initial na findings ng SOCO is that yung balang tumama sa bahay, sa wall ng bahay, ay galing sa trajectory ng baril ng suspect. Nagsasagawa na ng motu proprio investigation ang Internal Affairs Service na PNP. Bagamat legitimate police operation daw ang nangyari, kailangan pa rin malaman kung may kapabayaan sa bahagi ng mga rumesponding pulis. Unang tanong nga dito yung bang pagpaputok mo tama ba? Ito ba ay matatawag mo bang defense of self na to o self-defense? Na siguraduhin na walang madadamay?
Sa National Bureau of Investigation naman humihingi ng tulong ang Commission on Human Rights para sa ginagawa nitong sariling investigasyon. Sa subject na lang po namin ito sa ballistic test in coordination with the National Bureau of Investigation para lang po ba masiguro na magiging patas yung magiging resulta ng ballistic test na i-request po namin. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Aksidente naman sa Pagbilao, Quezon, 2 ang patay at mahigit 30 ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyan nilang bus sa bangin. Nakatutok si Mariz Umari. Diyos ko po. Iwasan mo yan, baka mano ka ng kuryente. Sa gitna ng dilim, isa-isang iniakyat ang mga sakay ng isang pampasaherong bus na nahulog sa bangin sa Pagbilao, Quezon, bandang alas 8 kagabi. Oo nga, ang dami na iyak. Diyos ko. Lumusot dito. Pahirapan ang pag-rescue dahil bukod sa napakadilim na, may mga kable pa raw ng kuryente na lumaylay sa pinangyarihan ng aksidente. Ay, Diyos ko. Alalaye, ama. Ay, Diyos ko, may sanggol. Galing umano sa Daet, Camarines Norte ang bus at papuntang Cubao, Quezon City. Kwento ng ilang pasahero, matuli ng takbo ng bus at nag-overtake pa sa ibang sasakyan. Nag-overtake siya, nag-counterflow siya. Buti pinagbigyan siya. Sinabihan na namin siya na magdahan-dahan ka kuya. Ay, ang sabi na sa amin nung nandun sa Daet, ikot lang daw siya. Wala pa raw siyang pahinga. Okay, Wala pa raw siyang tulog. Yung driver nung paalis okay pa. Pero nung nandoon na kami, lumampas na kami sa Daet, doon na siya rumaratsyada ng umo-overtake na siya. Tumakbo na sa tabi ko yung konduktor. Nung nakita kong umo-overtake yung bus sa 3 truck, dire-diretso na kami dun sa sa bangin. Diyos ko, ang daming bata. Nag-iiyakan. Ayon sa Pagbilao MDRRMO, 37 ang sakay ng bus, kabilang ang konduktor at driver. 2 nasawi sa trahedya. Isinugod naman sa ospital ang mga sugatan. Kaagad ding dumating ang pamunuan ng DLTB Bus Company para makipag-ugnayan sa PNP at magpaabot ng tulong sa mga naapektuhan. Ipag-ugnayan po kami sa mga naging biktima dito po sa ospital at hindi naman po namin napapabayaan. Tumangging magbigay ng pahayag ang driver ng bus na nasa ospital pa rin. Ayon sa LTFRB, nag-issue na ng show cause order sa operator ng bus na Del Monte Motor Works Incorporated. Isa sa ilalim din umano ang bus driver sa drug test at seminar on public safety. Samantala, bukod sa naaksidenteng bus, 8 iba pang pampasaherong bus na pagmamay-ari ng kaparehong transport firm ang sinuspende habang nagsasagawa ng investigasyon. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Wala ng 100 piso ang litro ng diesel sa ilang gasolinahan dahil sa price rollback ngayong araw. Nakatutok si Maki Pulido. Sa ikalawang sunod na linggo, malaking rollback sa diesel ang bumungad sa motorista ngayong araw. Sa anunsyo ng mga oil companies, pare-parehong nagbawas ng halos 25 pesos sa presyo ng kada litro ng diesel. Mahigit 3 piso naman ang rollback kada litro ng gasolina, habang 2 piso ang bawas kada litro sa kerosene. Sa pag-iikot ng GMA News, meron ng diesel na mas mababa sa 100 piso ang presyo kasunod ng rollback, meron na rin gasolina na mas mababa sa 90 pesos. Pero di pa rin daw ito afford ng ilang tsuper. Hirap pa rin. Di pa kaya. Babaan pa ng konti para kaya na. Parang wala parang epekto sa amin. Ang rollback kasi ang liit. Ang inanunsyong rollback ng mga kumpanya ng langis, kapareho sa presyong inanunsyo ni Pangulong Marcos. Sabi ng Department of Energy ay kailangang sundin ng mga kumpanya ng langis ang computation ng gobyerno sa rollback o price increase, alinsunod sa police power ng gobyerno, batay sa Executive Order 110 na nagdeklara ng National Energy Emergency. Paliwanag ng isang energy expert, hindi naman ito price cap, kung saan tinatakda na ang presyo ng pump price. Iisang computation lang naman daw ang ginagamit ng DOE at ng oil companies kung may rollback o pagtaas ng presyo. Pero dati kung pinakikiusapan pa ang mga oil company kung may pagkakaiba sila sa computation ng DOE, ngayon puwersado na silang sumunod sa kwenta ng DOE. In an environment where high oil prices are prevailing, all the more it's very important that we adhere strictly to the benchmark that we have been using. Wala dapat labis, wala dapat sobra.
Nakaabang ngayon kung ano ang magiging resulta ng presyohan sa world market. Sa kabila ng pag-atake ng Amerika sa isang Iran flag carrier na tumawid ng Strait of Hormuz, bagyang bumaba pa rin ang bentahan ng petrolyo kahapon, batay sa Min of Platts Singapore. Sabi ng oil industry source, kung magtuloy ang ganitong trend, posible ang isa pang rollback sa susunod na linggo. Pero kailangan pang hintayin ang resulta ng bentahan sa international market hanggang Biyernes para malaman kung may rollback ba o wala. We cannot really predict what will happen with the negotiations, and let's see how that what's the result of that. Nagtapyas naman ng 3 pesos kada kilo ang LPG ngayong araw dahil sa pagbabaraw ng shipping cost, sabi ni Arnel T ng LPG Marketeers Association. Hindi pa rin masabi kung masusundan pa ito sa susunod na linggo. 1,389 pesos ang 11 kilo cylinder sa NCR, Region 3 at 4, pero aabot ng 1,500 to 1,600 pesos sa mas malalayong mga probinsya. That is because of the drop of the crude oil last week at yun po yung naging effect or positive impact ng pagbaba din ng shipping cost ng LPG. Nag-rollback man, mahal pa rin. Kaya kahit naubusan na si Lynn, hindi muna siya makakabili. Hindi pa. Matagal pang sahod. Pag-iipunan muna, kakahoy muna kami. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Dahil hindi kontento sa rollback na yan, tuloy ang tigil pasada ng ilang grupo kanina. Ang hiling nilang 10 pisong dagdag pasahe ng mga jeepney, pinoproseso na ng LTFRB. Mula sa Mandaluyong City, Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel. Muling nagprotesta ang ilang grupo laban sa anilay kakulangan ng aksyon ng pamahalaan sa anilay kinakaharap nating krisis sa langis. Kulang na kulang ang rollback na ibinigay sa atin. Dahil di kontento sa rollback sa presyo ng petrolyo ngayong araw, back-to-back ang protesta ng grupong Piston at Manibela sa Philcoa, Quezon City bilang bahagi ng panibagong nationwide strike. Kukumpara doon sa trading last week na umabot mula sa $83 hanggang $93 ang per barrel, dapat ngayon 75 pesos na lang ang per litro ng diesel. Tuloy rin ang panawagan ng Manibela na ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang 12% VAT at excise tax sa gasolina at diesel. Git naman ng Piston, aksyonan na ang petisyon nilang 10 pisong dagdag pasahe sa mga jeepney. Ang kasalukuyang 13 pesos minimum fare, gusto nilang itaas sa 23 pesos. Hindi pa para sa layunin na para umalwan ang buhay ng mga driver, kundi para matugunan lamang yung mas malaking halagang nawala at para tuloy-tuloy na makapagserbisyo sa taong bayan. Ayon kay LTFRB Chair Vigor Mendoza, ipinag-utusan niya sa kanilang legal division ang pagproseso sa 10 pesos fare hike petition. May noise barrage naman sa Pasig. Sabay hingi ng pangunawa sa mga maapektuhang mga commuter. Pero sa ilang bahagi ng Paranaque, hindi ramdam ang tigil pasada dahil marami pa ring nasakyang jeepney. Sa Maynila, marami ring driver na hindi nakiisa sa strike. Kasi wala pa naman yung hanggat wala pa naman siguro mamaya-maya. Okay. Mag-umpisa, itigil namin. Sabi ng leader ng Manibela, may mga modern jeepney bumibiyahe dahil bahagi ng service contracting program. Pero Walang nakalagay na service contracting. Nandadaya sila. Kumikita sila sa service contracting pero hindi sila nagbibigay ng discount. Sa Commonwealth Avenue, ilang modern jeepney ang nakatupi nga ang paskil na signage kung saan dapat may nakasaad na diskwento. Boss, ba't nakatupi yung yung side sa harapan? Naano lang po yung yung radiator. Pero ba't nakatupi yung discount? Hindi naman po naano lang yung radiator na initan. Kuya, bakit nakatupi yung sign ng discount? Ba't nakatupi? Sir, na po kasi yung radiator, na po yung radiator, natatakpan po, baka mag-overheat po, sir. Pero nagbibigay kayo ng discount? Opo, sir. Opo, sir. Nang tanungin namin ang ilang mga pasahero, sila na po mismo nagsabi na meron na pong discount yung sinakyan.
Ngayon lang din araw po na nagkaroon ng discount eh. Nakakatulong po siya sa mga ibang estudyante na katulad ko po. Pero ang ilan, ni 5, wala daw naranasang diskwento. Wala naman pong hindi ko din po alam eh. Ganun pa rin naman po yung binayad namin. Wala naman pong sinabi na may discount. Dati po kasi 40 pesos yung bayad namin. Ngayon 45 po yung siningil sa amin. Sabi ng LTFRB, magdi-deploy sila ng mystery rider o mga tauhang sasakay sa mga service contracted na sasakyan upang masigurong nasusunod ang mga alituntunin ng programa. Ayon sa guidelines ng Service Contracting Program, lahat dapat ay may 20% discount sa pamasahe. 40% naman kung senior citizen, PWD at estudyante. At maaaring madisqualify sa programa kung walang paskil na signage at QR code. Samantala Mel, dito sa kinaroroonan natin sa isang jeepney terminal dito sa may Shaw Boulevard, kapansin-pansin na medyo kakaunti yung mga pampaserong jeep dito dahilan marahil kung kaya't nagkakaroon ng mahabang pila ng mga paserong naghahanap ng masasakyan. Tinanong natin yung ilang mga taga rito, no? Yung mga dispatcher, at ayon sa kanila wala naman daw irregular, marahil daw ay na-traffic lang yung mga supposedly jeep na gagarahe dito. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Kinumpirma ng Czech Police sa GMA News na nagkaroon ng intervention kay dating Congressman Zaldico. Wala pang litrato kaugnay niyan dahil sa privacy policy ng European Union pero pupunta roon ang Justice Secretary. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa gitna ng pagdududa ng ilan kung naaresto nga ba talaga si dating Representative Zaldico at kahit wala raw silang hawak na litrato o dokumento, may pagtitiyak ang Department of Justice. I do confirm na doon sa kustodiya ng Czech authorities si Congressman Zaldico. Nagsimula na ang proseso natin, no, ng gobyerno ng Pilipinas para siya ay mapabalik. Katunayan, babiyahe raw siya sa Czech Republic ngayong linggong ito kasama ang kinatawan ng PCTC o Philippine Center on Transnational Crime. Ikinakasa na raw ng Philippine Embassy doon ang pulong sa Ministry of Justice ng naturang bansa. Pero limitado ang impormasyong naibahagi ni Justice Secretary Vida tungkol sa pagkaaresto ni Ko na naharap sa mga kasong katiwalian sa Pilipinas. Ni wala nga raw litrato o dokumento na magpapakita nito. May rule kasi sila, no, na sa European Union may data privacy po. So wala pong dokumento, wala po na picture no, na makakapag-confirm. Meron po kasing ganon. They would neither confirm or deny on all these matters. So ginagalang po natin yung kanilang mga prosesong ito at mga rules na ganito. Pero may isang detalyeng naibahagi si Vida. May kasama raw si Ko noong maaresto ito. Ang masasabi ko sa inyo, may kasama siyang isa, Pilipino, pero walang arrest warrant. Lalaki. But it's not confirmed if it's a family member. I cannot confirm. I'm not sure. At ayaw kong mag-speculate ng impormasyon. Sa tanong kung ano ang katunayan na naaresto nga talaga si Ko, sabi ni Vida may komunikasyon daw ang Czech Republic sa iba't ibang bansa at sa PCTC tungkol sa dating kongresista. Meron ding mga abiso kasi nung siya ay nakuha sa kustodiya ng Czech Republic, nagpaabiso sa iba't ibang bansa, nagpaabiso sa atin na kumbaga parang ganito yung abiso, simpleng abiso eh. Kilala niyo ho ba itong taong to? Baka meron siyang pananagutan sa bansa niyo, ay ipag-alam nyo sa amin. Next indication is the fact that I'm going there. Diba? The fact that they're entertaining overtures of our ambassador to the Czech on this matter. Kung papahintulutan ng Czech Republic, susubukan daw niyang makita ng personal si Ko kapag nasa Prague na. Hindi raw niya masabi kung gaano katagal ang magiging proseso pero may ilang pamamaraan raw silang nakikita para mapabalik sa bansa si Ko. Pinakamabilis na paraan daw ang deportation. Makatutulong rin daw ang pagiging signatory ng Pilipinas sa Czech Republic sa United Nations Convention Against Corruption o UNCAC at ang aniyay magandang samahan ng Pilipinas sa Czech Republic.
Batid daw ng gobyerno na may mga hakbang na maaaring gawin si Ko para malabanan ang pagpapabalik sa kanya sa Pilipinas. Pero giit ng DOJ, kukontrahin nila ito, lalo't dapat raw nitong harapin ang mga kaso dito. Ito ay hindi papayagan ng gobyerno ng Pilipinas. Mananalo tayo dito. May babalik natin ang akusadong si former Congressman Saldico. Sa email na pinadala sa GMA News, sinabi ng Ministry of Justice ng Czech Republic na hanggang hindi pa tiyak ang status ng kaso ni Ko, hindi pa sila magbibigay ng anumang detalye. May coordination na raw sila sa kanilang Ministry of Interior at Czech Police. Sa pagtatanong naman ng GMA News, sa head ng Press Department ng Czech Police, kinumpirma niya na nagkaroon ng intervention pero wala raw siyang espesipikong impormasyon dahil hindi sila gumawa ng investigasyon ukol dito, kundi ang kanilang Ministry of Justice. Tinanong din ng GMA News sa German Border Police pero hindi raw nila kukumpirmahin o itatanggi ang impormasyon. Hindi raw sila pwedeng magkomento sa mga individual na kaso dahil sa data protection at personal rights. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, importanteng madala sa Pilipinas si Ko para maisailalim sa jurisdiction ng korte. Sa ngayon, itinuturing na si Ko na fugitive from justice. Maaari rin daw nilang ipatawag si Ko na nasa gitna ng usapang korupsyon sa mga flood control project. Itong pagkahuli sa kanya ay kinakailangan ma-convert natin into our jurisdiction yung kanyang tao. Yung kanyang pagkatao, makuha natin dito. Yung kanyang status as a fugitive ay mapalitan na within our jurisdiction na. That's the first thing that we are concerned with. That's why when we were told that the Executive Department is sending a delegation there, syempre natuwa naman kami. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Humingi naman tayo ng update tungkol kay Congressman o dating Congressman Zaldico mula kay GMA News stringer Andy Peñafuerte. Live mula sa Prague sa Czech Republic. Andy? Ang dating impormasyon ng hawak ng gobyerno, meron daw Portuguese passport. Itong si Ko. Kanina, nakausap mo, di ba, yung Portuguese embassy dyan sa Prague. Anong binigay nilang impormasyon sa'yo tungkol sa umano'y Portuguese passport ni Ko? Andy? Well, kanina muna tayo dito sa Czech Republic. Ayon dun sa source na ating nakausap, walang illegality ko doon sa kanilang citizens registry. Ibig sabihin niyan, walang Portuguese passport yung dating kongresista. Ayon dun sa ating source, sa civil registry nila nakikita yung mga citizen nila na nabigyan ng citizen's card o ng passport. Kaya naman daw nang mabalitaan nila, yung nangyari dito sa dating kongresista, dahil nabanggit yung pangalan ng kanilang bansa at pati na rin yung sa ating email request sa kanila kahapon, sinuri ng source natin na yan, yung kanilang citizens registry at doon nila natukoy na wala yung pangalang Elizaldico doon sa kanilang database. Pero patuloy pa rin daw nilang sine-check yung pangalang Elizaldico dahil posible umanong nakakuha siya ng citizenship pero hindi pa siya nabibigyan ng passport. Pero ang malinaw sa ngayon, sinabi ng ating source dito sa Portuguese Embassy sa Prague, walang Portuguese passport yung dating kongresista. Nabanggit mo yung citizenship, Andy? Kung wala siyang Portuguese passport, yan ba ibig sabihin nun, meron siyang golden visa? Ano yung implikasyon nito sa plano ng gobyerno ng Pilipinas na hilingin ang kanyang pagpapadeport? Andy? Mel, isa yan dun sa ating mga nilinaw dun sa ating source. Pero ang sinabi niya, hindi raw nila sakop yan. Tungkol dun sa Golden Visa, tinanong kasi natin kung ano yung ibig sabihin ng Golden Visa. Ang sabi ng ating source ay hindi na raw nagbibigay ang Portugal ngayon ng Golden Visa. Kaya naman, tinanong natin kung verify ba nila yung status ng umano'y Golden Visa dito ng dating Congressman. So, sabi, hindi raw nila mabe-verify yan dahil hindi naman daw sila yung nagbigay kung totoong merong ng Golden Visa itong si Ko. Halos isang linggo na mula nang mapabalitang nadakip at na-detain dyan sa Czech Republic si Ko. May inilabas na bang bagong impormasyon tungkol dyan ang Czech government? Andy?
Well, ito nga sa likuran ko ay ang tanggapan ng Czech Ministry of Justice. At kanina, sinubukan natin kausapin yung mga tagapagsalita nila. Pero tumanggi silang humarap sa camera. Sabi naman nila sa atin ay sasagot naman daw sila din sa mga email natin sa kanila. Meron tayong isang pending na email na kakasend lang natin sa kanila kaninang umaga. At hinihintay natin ang sagot nila dyan sa ating mga panibagong tanong. Ang huli natin nakuha mula doon sa MOJ kahapon ay hindi raw muna sila magbibigay ng iba pang detalye at impormasyon hanggat hindi pa verified yung status ng kaso ng dating kongresista. Yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Prague. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, Andy Peñafuerte, live mula sa Prague, Czech Republic. Good evening mga kapuso! Big preparations for his big break. Ang focus ngayon ni Anton Vinzon na bibida sa upcoming Kapuso series na Kamao. Bukod sa matinding physical training dahil sa role, may mas challenging pa raw para sa kanya. Makichika kay Nelson Canlas. Mula sa karakter ng palabang prankster at vlogger na si Dagul sa mga batang riles. Ngayon, gaganap naman bilang isang young boxer si Anton Vinzon sa upcoming Kapuso series na Kamao. Sa pictorial ng serye kahapon, mapapansin na ang ilang pagbabago sa physique ni Anton. From baby fats to toned bod. Bunga raw ito ng araw-araw na gym at boxing training. Tumatakbo rin siya everyday for stamina. Ilan lang ito sa demands ng kanyang role. Everyday po talaga ako nag-workout with my dad kasi opo, kasama yung papa ko. Para siyang hindi ka pwedeng oo nga, bawal talaga yung excuse. Sabi niya, anak, dapat mag-gym ka araw-araw kasi big break mo to, show mo to. Kaya pagbutihin mo lang talaga. Pero ayon kay Anton, hindi ang physical training ang pinaka-challenging para sa kanya. Lalo't kasama niya ang ilan sa mga tinitingala niya sa industriya ng pag-arte. Kabilang na sina Aming Austria, Wendell Ramos, Neil Ryan Sese, at ang kanyang ama na si Roy Vinzon. Siyempre yung kasama ko yung mga veteran actors. Doon talaga ako kinakabahan kasi oo, first day ilang cuts ako kay Papa kasi yung pressure ko yung kay Papa, first time ko lang nakaisena si Papa. Iba pa rin yung na-eksena ko siya as lolo. Hindi ko naramdaman talaga na lolo ko siya nun. Nasa wishlist ni Anton ang maka-training niya sina Kapuso young boxer Eman Baco sa Pacquiao at kaibigan niya and co-actor sa mga batang riles na si Rahil Birria. Siguradong mas makakadagdag daw ng confidence niya sa kanyang pagganap kung mai-impart ng dalawa ang kanilang kaalaman sa sports. Sabi daw nila na may fight daw siya. So, sana pagbalik niya, sana matulungan niya ako, maturuan niya ako ng mga moves niya. Tapos si Rahil, gusto ko rin matuto sa kanya about boxing. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.